yung ating pagsambatayan, hinango po sa Hoseas 1:1 hanggang 2. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Hoseas na anak ni Beri, ng mga karawan ni Osias na ni Jotam, ni Ahaz, ni Ezekias, ng mga hari sa Huda, at ng karawan ni Jeroboam na anak ni Joas na hari sa Israel. Ang setting po nito, para bago po natin simulan, sa susunod po na aklat natin sa Lumang Tipan, yung kasunod po ng Ruth, ay unang Samuel. Pagkatapos sa unang Samuel, ikalawang Samuel. Pagdating na ikalawang Samuel, malalaman nyo na kung bakit nahati yung Israel sa Upper North Kingdom at Lower South. Yung Upper South, ang Lower South, yun po yung Huda at Benjamin. Yung Upper North Kingdom po, yung Israel, yung 10 tribes. Sa 10 tribes, ang hari po doon, nung panahon ni Hoseas ay si Jeroboam. Doon naman po sa Huda, ang hari naman po doon ay si Osias. So makikita niyo bakit dalawang hari. Ngayon, itong si Hoseas, ang sinusulatan niya, yung Upper North lang, hindi po kasama yung Huda. Ang sinusulatan po niya, o sinisermonan po niya rito, ay ang mga anak ni Israel. Kasi dalawa na ang Israel po nahati. Ang Israel po nahahati. Huda, pag sabi Huda, yun po yung Benjamin at Huda. Pag sabing Israel, yun yung 10 tribes, yung Simeon, Levi, Ruben, o yung 10. Ito po si Hoseas, yung 10 lang ang sinusulatan niya. Ngayon, bago ko po ituloy po ito, mga kapatid, meron po muna ako itatanong sa inyo. Sa pagdidisiplina ng anak, ano po ba ang inuuna ninyo? Kasi di ba may proseso daw ang magulang sa pagdidisiplina ng anak. Pagagalitan niyo yung sisigawan mo yung anak mo, pagagalitan mo, sisermonan mo. Meron daw na papaluin mo siya, at yung pangatlo, yung pangangaralan mo. Ano ba ang tamang proseso na dapat mauna? Pagagalitan mo muna, bago mo paluin. Paluin muna, pagagalitan, bago mo pangaralan. Kasi bawat magulang, iba-iba muna eh. Ibang magulang ganito eh. Palo muna, tapos after paluin, pangangaralan, saka na niya sisigawan para lalong matandaan. Iba naman, sisigawan, hindi narinig, saka papaluin, saka pangangaralan. Iba naman, pangangaralan muna. Pag di nakinig, saka niya papaluin, ay makinig at saka niya ngayon sisigawan kasi ayaw talaga eh. Iba-iba. Etong si Hoseas, mga kapatid, yung kanyang pagsulat, ay na parang isang magulang na may kakaibang sequence po ng pangangaral sa isang anak. Para po maintindihan niyo po yung Hoseas, lalagyan po natin ito ng sequence ng pagbabasa para makita niyo kung paano paraan niya pagagalitan, sesermonan o pangangaralan yung Israel. Ito po ay nahahati sa 3 bahagi. Yung chapter 1 to chapter 3, chapter 4 to chapter 11, at chapter 12 to 14. At ihuhuli natin yung chapter 1 to 3. Kasi po, yung chapter 1 to 3, yun po yung pinaka-summary ng kabuuan niya para mas lalo niyong maintindihan. Kasi pag binasa niyo po itong mula chapter 1, patuloy hanggang chapter 14, medyo may kahirapan talaga. So para po kami po na inyo pong mga tagapangaral, gumagawa kami ng paraan para po mas maintindihan niyo yung aklat para pag binasa niyo, ay yung pala yun, yung palang kahulugan nun. At lalo na sa mga Sunday school teacher, pagka kayo nagtuturo sa mga bata, medyo mas maintindihan nyo na. At kami rin po mismo, maintindihan namin yung aklat, paano po namin ito ipapaliwanag po sa iba pang tao. So, meron po itong 3 bahagi. Ang unang bahagi po na, chapter 1 to chapter 3, ang ano po nito, summary, ang pag-aasawa ni Hoseas kay Gomer. Tayo kasi pag sinabing Gomer, lalaki, babae. O, yung Gomer po ay babae dito. Kasi meron tayong sa patero dati, Kajun, tama po ba si Gomer? 4 to 11, accusation and warning. O sa Tagalog, yung pagkakasala ng Israel at babala sa Israel. Yung chapter 12 to 14, ito naman po yung pagsumbat ni Hoseas sa magitan ng isang sermon. Gumawa siya ng isang sermon o mensahe. Chapter 12 to 14, para sa Israel, para maintindihan nila yung kanilang pagkakasala. At ang pampinali po dyan, chapter 11. Yung chapter 11, pinakita doon yung, di ba, naging chapter 12 to 14,
Tapos ang panghuli, chapter 11. Sa chapter 11, iyon yung future na mangyayari sa Israel. Bibigyan natin po ng sample. Una. Ito muna mga kapatid, yung isang ating paksambatayan. Dalawa po yung ating paksambatayan, 1:1 hanggang 2. Na si Oseas po, na nasa panahon ng paghahari ni Jeroboam, ay nagsalita sa Israel. Ang sinabi ng Panginoon kay Oseas, yumaon ka, mag-asawa ka ng isang patutot. Ano po yung patutot? Bayarin. Di ba napag-aralan natin yan? They exchange their body for money o kahit anong value sa panandaliang aliw ng isang magbabayad sa kanya. So sinabi ng Panginoon kay Oseas, mag-asawa ka ng isang harlot o harlet sa patutot. At magkaanak ka pa doon sa patutot na yon, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking pagpapatutot. Bakit ganun? Parang kakaiba yata itong ating pag-aaralan na. Pambata po ba ito? Tapos sa 2:23, at aking itatatag siya para sa akin sa lupa, at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayad, ikaw ay aking bayad, at sila'y magsasabi, ikaw ang aking Diyos. Pamagat po nito mga kapatid, Aklat ni Oseas, ang tema po natin, mga aral sa Aklat ni Oseas. Ngayon, lagyan muna natin ng balangkas. Ito po mga kapatid, tamang-tama talaga po ito sa mensahe. Pero lalagyan muna natin ng background. Ito po yung Aklat ni Oseas, meron po itong 14 chapter, 197 na talata. Hindi na po natin babasahin lahat ng talata dahil sinubukan ko po itong basahin. Inabot ako ng 2 oras and 38 minutes. Sa basa ko po yun. Kung may mas mabagal magbasa, kaya ni Brother Carlo, mga 3 oras siguro abutin yun kasi mas malumanin siya magbasa eh. Ako mas mabilis-bilis ako ng konti, kaya 2 hours and 38 minutes. Ang tema po nito, bagaman ang Diyos ay may dalang paghatol sa makasalanan, ang Diyos ay mahabagin sa kanyang bayan. Yan po yung kabuuan ng aklat. So pag binabasa niyo Oseas, tatandaan niyo po itong tema nung buong aklat. Bagaman ang Diyos ay may dalang paghatol sa makasalanan, ang Diyos ay mahabagin sa kanyang bayan. Yan po yung pinakaikot ng buong istorya ng Oseas. At ang mga susi talata po nito ay nandito sa harapan. Meron po tayong 4 na punto na pag-uusapan po o pag-aaralan o ating pong hihimayin sa umagang ito, yung buod ng aklat, nilalaman ng bawat kapitulo, mga aral na nilalaman ng bawat kapitulo, at kaugnayan po nito sa panahong Kristiyano. Nung nakaraan po mga kapatid, pinag-aralan po natin yung Hagay, Sepanyas, Habakuk, Mikas, Honas, Obadias yung pinakahuli, natatandaan niyo po. Nagawa tayo ng ilustrasyon doon sa may matanda na binigwasan ng 5 beses. Ayan. Ngayon naman po yung Oseas, so konti na lang, matatapos natin yung 12 minor prophet. Ulit po natin, tinatawag po itong minor prophet hindi dahil sa kakauntian ng halaga, hindi po. Minor prophet dahil mas kaunti lang yung kanilang sulat kumpara sa mga major prophet. Gaya ni na Isaias, Ezekiel, Daniel, Jeremias na napakarami ng sulat. Sila po napakaigsi lang ng kanilang mga sulat. So bagaman ito yung may 14 chapter, maiksi pa rin po yun. At ang tema po nito ay umiikot lamang sa napaka-iksing tema, pero mabigat po ang kanyang nilalaman. So ito po yung minor prophet. Dagdag kaalaman, mahalaga po na malaman natin ang kahulugan muna ng mga salita para po maituloy-tuloy po natin ito mamaya. Ang ibig sabihin po ng propeta sa Hebreo, Nevi'im o Navi, sa iba Naba, ang ibig sabihin po ng salitang propeta, tagapagpahayag ng salita ng Panginoon. So ano ibig sabihin ng propeta? Tagapagpahayag ng salita ng Panginoon. Ang saserdote naman, tagapagpamagitan ng tao para ilapit sa Panginoon. So itong propeta parang representative ng Diyos para magsalita sa tao. So yun ang pinagkaiba ng propeta at saserdote. Si Hosea ay isang propeta ng kahulugan ng salitang Hosea ay pagliligtas. Sa English po niya ay Hosea. Pagliligtas o salvation. Ang isang propeta ay nagpapahayag ng kung ano gustong sabihin ng Diyos sa isang tao. Alam niyo po ba na bilang isang propeta, napakahirap ng kanilang trabaho o ministeryo? At bilang isang propeta, kung anong sabihin sa iyo ng Panginoon, ganitong paraan mo sabihin sa tao ang aming naisipahayag, ganun ang gagawin mo.
sample po natin, sabi ko kanina yung sample, si Isaias o halimbawa. Sa Isaias 23:20, 2-3, ang sabi po dito, nang panahon yaon ay nagsalita ang Panginoon sa magitan ni Isaias na anak ni Amos na nagsasabi, ikaw ay yumaon at kalagin mo ang kayong magaspang sa iyong balakang. So meron po siyang kayong magaspang sa balakang at tatanggalin at maghubad ka ng iyong pangyapak sa iyong paa. At ginawa niyang gayon na lumakad na hubad na walang pangyapak. At sinabi ng Panginoon, pansinin po ninyo yung 3. Tingnan niyo po kung kaya niyo ito. Kung paano ang aking lingkod na si Isaias ay lumakad na hubad at walang pangyapak na 3 taon na pinakatanda ng pinakakamanghaan sa Ehipto at sa Ethiopia. Paano naglingkod ng 3 taon si Isaias? Hubad. 3 taon. May iba talata pa po dyan. Meron pa siyang, kumuha siya ng isang malaking tabla na pantay. Parang nagpipikit. Nagwewelga na may salita ng Panginoon doon. Nahubad siya. Kaya niyo po mga kapatid. Parang nakakahiya. Ang hirap. Sa Marikina pala, wala kayong t-shirt. Huhulihin na kayo eh. Bawal po na walang t-shirt eh. Eh ito, hubad po ito. Naglakad ng 3 taon. Sa bayan ng Israel, bakit po? Para makuha ni Isaias yung atensyon ng Israel para tingnan siya at mabasa yung isinulat dito sa karatula na ginawa niya. Para yung Israel malaman kung ano yung mensahe ng Panginoon. Napakabigat ng trabaho ng ano po mga kapatid, ng propeta. Ngayon, bakit ko po sinasabi ito? Kasi hindi po naiiba itong si Oseas kung paano siya magpapahayag ng salita ng Panginoon. Ano ang ipinagawa ng Diyos kay Oseas upang maipahayag ang kanyang salita? Basahin natin muli. Nung unang magsalita ang Panginoon sa magitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, yumaon ka, mag-asawa ka ng isang patotot at mga anak sa patotot. Single ka. May mga lalaking single dito, no? Sabi, Nay, may papakilala po ako sa inyo. Oh, anak ko, mag-aasawa na. Kilala po siya. Sikat na sikat po siya. Lahat po ng tao nakikilala siya. Ba, ayos yan ah. Kasi po, isa po siyang patutot. Eh, yung mga nanay pangalan, minsan ganito eh. Siya? Eh, di ba ano yan? May ganun pa yung mga nanay. Pagka mag-aasawa eh, may judgmental na agad eh. Eh, di ba yan yung ano? Hindi ko muna patutot ha, yung pangkaraniwang Pilipino lang ha, pag mag-aasawa. Eh, di ba yung ano yan? Showbiz na agad eh, di pa nga nakikita di pa nga nalo ng magulang kung sino eh. Diba? Ganun talaga, lalo't ikaw protected ka sa anak mo, kahit lalaki yan, ako unikong iho mo, mahal na mahal mo, kahit nga apo eh. Pag yung apo mo mag-aasawa na, tapos sasabihin, ito yung babae pang-aasawahin niya, naku, huwag yan, marami ka pang makikilala, gaya ano yan. O kaya may magulang na techie, tignan ko nga Facebook account niyan, ba't ganito yan? Huwag yan. Ganon. Eh ito mga kapatid, si Oseas, sabi, mag-asawa ka ng isang patutot. Siguro kayo si Oseas? Po? Di ba po propeta ako? Ano na sasabihin sa akin ng tao? Yung tao ng Diyos na ito, lalaki ng Diyos na ito, hindi po ba mapipintasan po yung pagiging lalaki ko ng Diyos na ang aking magiging asawa ay isang patutot? Pangit po ba tignan? Totoo, pangit hindi. Hindi talaga. At pagkaanak ka pa doon. Yan. So ang tanong, bakit itong pinagagawa sa kanya ng Panginoon? Diba? Parang, po? At kilala yun. Karaniwan sa mga patutot, kahit sa TV nyo tignan, pag nahuhuli sila sa raid, nagtatakip ng muka. Tama po ba? Bakit nagtatakip ng muka? Nahiya. Para hindi malaman yung kanilang pagkatao. Eto, sabi, yumaon ka, mag-asawa ka ng isang patutot. Ang pangalan niya ay Gomer. O ibig sabihin, yung mga tao, kilala yun. Hindi basta patutot ito, kilalang patutot ito. Mas lalo napakahirap naman ang sitwasyon ni Oseas. Bakit kaya ganon? Yan. So ito mga kapatid, number 1,
Ang pagtawag at ministeryo ni Oseas, ito po ay naganap sa paghahari ni Haring Jeroboam II noong 783 to 743 bago ang Panginoong Hesukristo. Bigyan natin po ng, hindi na po natin babasahin lahat ng talata, kukunin na lang po natin yung mga pointers. Si Gomer po yung kanyang pangasawa, isa pong patotot. Nagkaroon po sila ng 3 anak. Ang 3 anak po niya, ang panganay si Jezreel. Ang Jezreel sa atin, babae-lalaki. Babae. Pero dito, si Jezreel ay lalaki. Ang ibig sabihin po ng salitang Jezreel, ang Diyos ay maghuhukom. O the Lord will scatter. O ang Diyos ay magkakalat. Hindi magkakalat. Kumbaga, yung Israel, ikakalat yan ng Panginoon. Kumbaga, pag-iwahiwalay ko kayo. Ganon. Sa galit ng Panginoon yan eh. Ang pangalawang anak niya, babae, si Lo-ruhama. Ang ibig sabihin po niyan, no mercy. Walang kaawaan o hindi kakaawaan. Pag nagkaanak ka ng panganay, nangangahulugan niya na yung Israel ay aking huhukuman, ikakalat ko sila. Yung pangalawa mong magiging anak na babae, ang magiging pangalan niya, no mercy. Kaya pag nag-attendance po yan, anong tag dito? Jane, Joanne, Jenny, no mercy. Yun, si Lo-ruhama yun. Ang lo kasi, yung lo, ibig sabihin niya no or not. Sa Hebrew, yung lo, pag sabing lo, no. O kaya, not or hindi. Yung ruhama, ibig sabihin nun, kaawaan. Kaya pag sabing Lo-ruhama, walang awa, walang kaawaan. No mercy. Ang pangatlong anak nila, lalaki, si Lo-ami. Ano ibig sabihin ng lo? No o not. Yung ami, bayan ng Diyos. So, pag sinabing Lo-ami, hindi bayan ng Diyos. Not my people. So, itong 3 anak nila, nangangahulugan ng magiging summary ng Israel. Sa galit ng Panginoon, sa magiging anak pa ni Oseas, doon pa pinangalan yung kahulugan ng galit ng Panginoon na gagawin sa Israel. Kayo ay hukuman, hindi kayo kaawan, at hindi na kayo magiging bayan. Yan ang magiging palatandaan doon sa pag-aasawa ni Oseas sa isang patotot na si Gomer. Nung nag-asawa itong si Gomer, kung kayo yung patotot, masaya ba kayo na may tumanggap na sa inyo na sa totoo lang, yung mga patotot, ganito ang lagi nasa isip niyan eh. Wala nang sa akin tatanggap. Marumi ako. Wala nang tatanggap. Kaya yung may nag-asawa sa akin, dapat pahalagahan, di ba? Di ba? So, pahalagahan. Nagkaroon nga silang 3 anak, eh, di ba? Pinahalagahan niya. Yun nga lang, after nilang magkaanak ng 3, itong si Gomer, bumalik sa kanyang pagpapatutok. Masakit. Masakit. Kayo lang mag-asawa, tapos hiwalayan kayo. Eh yung minahal mo, patutot ka na nga, minahal kita, tapos, bumalik ka pa dyan sa kalalagayan nun ng una, di ba parang mas masakit yun? So, yun po yung chapter 1 to 3. Yun po yung kabuuan ng chapter 1 to 3. Na si Oseas, pinag-asawa ng Panginoon patotot, nagkaanak ng 3, minahal niya yung si Gomer, after mahalin, nagkaanak ng 3. Sa chapter 3, nagbalik po siya sa pagpapatotot. Yun po yung kabuuan ng chapter 1 to 3. Chapter 4 to 11 o 4 to 10. Inakusahan naman po dito, so ito yung supporting verse ng chapter 3. At sinabi ng Panginoon sa akin, yumaon ka, suminta ka sa isang babae na minamahal ng kanyang kaibigan at mangangalo niya sa makatwigbagay ng gaya ng pag-ibig ng Panginoon sa mga anak ni Israel. Bagaman sila ay nagsipilit sa ibang Diyos at nangakakagusto sa binilong pasas. Sa gayon binili ko siya para sa akin 15 putol ng pilak. So nung si Gomer daw ay nagpatotot ulit, kuhanin mo siya, tubusin mo siya ng 15 pieces of silver para maging asawa mong uli. At ang sasabihin mo sa kanya, ikaw ay mapapasa akin ng maraming araw. Ikaw ay hindi na magpapatutot. Ikaw ay hindi na magiging asawa ng iba pang lalaki. Kaya't ako naman ay isa sa iyo, sabi ni Oseas sa kanya. Verse 4, sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsisitang maraming araw na walang hari, walang prinsipe, walang hain, walang haligi, walang ephod o mga tera. Pagkatapos ay manumbalik ang mga anak ni Israel ay hanapin ng Panginoon nilang Diyos.
at si David na kanilang hari at magsisiparitong may takot sa Panginoon at sa kanilang kabutihan sa huling araw. Dadating ang panahon na magiging gaya daw ng ni Gomer ang Israel na si Oseas, binalikan si Gomer, ang Diyos, babalikan daw niya itong Israel at ang Israel tatawag daw sa Panginoon. Magiging parang ganun daw yung istorya. Yung 4 hanggang 14 o chapter 14, nagkaroon po ng kawalang pagtitiwala ang Israel sa Panginoon. So ito nga po sinasabi ko mga kapatid. Yung chapter 1 to 3, mamaya babalikan na lang natin ito. Dito muna tayo sa chapter 4 hanggang matapos po yung aklat. Babalikan natin yung chapter 1 to 3. Yung chapter 4, nagkaroon ng kawalang tiwala ang Israel sa Panginoon. Di ba ang Israel, ang istorya niya, kinuha siya mula sa Egypto, dinala siya sa ilang, napunta siya sa lupang pangako, yung Kanaan, at doon na namuhay yung 12 tribes of Israel. Pero tapos, sa aklat ng mga hukom, pag sila'y nagkakamali o nagkakasala, nagpapadala ng hukom ang Panginoon, tinutubo sila doon, nakapanbalik sila sa Panginoon, paulit-ulit. Dumating yung panahon na sila nawalan na ng tiwala sa Panginoon. Sila naman yung may kasalanan noon eh, nagbabalik sila sa kasalanan nila. At ang naging resulta, nagkaroon sila ng mga idolo, chapter 5. Ano po yung mga idolo? Idols, yung mga Diyos-Diyosan. Sapagkat hindi nila nilipol yung mga, di ba ito yung lupang Kanaan, sabi ng Panginoon, patayin nyo lahat ng tao dyan, dahil sila sumasamba sa ibang Diyos. Yung Israel, pagpunta rito, hindi nila lahat pinatay. Nakipamuhay silang kasama nun, at yung Diyos-Diyosan ng mga taga-Kanaan, sinamba rin nila. Ngayon, pagdating sa chapter 6, yung Israel, pagkatapos pangaralan ni Oseas, magkakaroon daw sila ng pagbabago o pagtawag sa Diyos. Pagdating sa chapter 7, pinakita ano yung mga katiwaliang ginawa ulit ng Israel. Paulit-ulit ang Israel talaga. Kaya po, may isang talata po dito, ang sabi sa chapter 4, verse 16, sapagkat ang Israel ay nagpakatigas ng ulo. Talagang, meron pang ang verse po ito sa Isaiah ang sabi, nagpakatigas ng muka. Yung Israel talagang matigas. Ano na ginawa ko sa inyo, ganyan pa rin ginagawa nyo sa akin. Bukod sa matigas ang inyong ulo, matigas pa ang inyong muka. Diba? Totoo hindi. Totoo pagkatapos silang kalingain ng Panginoon. Pagdating sa chapter 8, yun na yung paghukom at pagbabago na sinasabi ng Panginoon sa kanila. Isa-isahin po natin yung mga supporting verse, tapos babalikan natin yung chapter 1 to 3. Maiksi lang naman po itong aklat. So, subaybayan po niyo, kung may Biblia po kayo, subaybayan niyo ng basa. 4 to 6. Ano ang mga naging kasalanan ng Israel sa Panginoon? Kung bakit ganito ang naging ginawa ni Oseas. 4:6, ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Naalala niyo yung Juan 5:39? Saliksikin niyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pag hindi mo daw binasa ang Biblia, hindi mo makikilala ang Panginoon. Tama, mali? Amen. Ang bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi kasi nila binabasa yung aklat ng kautusan. Nawawalan sila ng pagkakilala sa Panginoon. Ang alam lang nila sa Panginoon, parang reserbang gulong. Alam niyo ba ang reserbang gulong ng sasakyan? Pag kayo ba umalis ng nakasakyan 4 wheels, iniisip niyo ba yung reserbang sasakyan niyo? Hindi, di ba? Hindi, andam lang kayo susi. Basta ito umaandar, okay, makina, alis kayo. Pag nasiraan lang kayo ng gulong, doon nyo lang maisip, may reserva ba ako? Di ba? Ganun nyo lang iniisip yung reserbang gulong. Bihira ang driver na bago umalis, chinecheck lagi yung reserbang gulong niya kung maayos. Totoo, hindi po sa mga kalalakihan. Totoo, bihira. At ang Israel, masama man pakinggan, pero ang tingin nila sa Diyos, reserbang gulong lang. Pag sila ay nasa bingit na ng alanganin, doon lang tatawag sa Panginoon. Mali ang pagkakilala nila sa Panginoon. Ang Diyos ay ang Creator, lumalang ng langit at lupa. Yan ang may-ari sa'yo. Hindi siya kung kailan mo lang kailangan, doon ka lang tatawag sa Kanya. Yun ang problema ng bayan ng Israel. Kakulangan ng pagkaalam o kaalaman kung sino yung Diyos na sasampalatayanan. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka. Upang ikay huwag maging saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng Diyos, akin namang kalilimutan ng iyong mga anak. Sa 5,
Ako yayaon at babalik sa aking dako hanggang sa kanilang kilalanin ang pagkakasala. Nagkasala ang Israel. So itong Israel, sabi ng Panginoon, babalik siya sa kanyang dako. Hanggang ang Israel, tatalawin niya lang Israel, pag ang Israel ay kumilala na sila'y nagkasala. At hanapin ang aking mukha sa kanilang pagdadalamhati ay hanapin nila ako mainam. Nagkasala ang Israel. So ang Diyos, babalik sa kanyang dako hanggang sa ang Israel ay magbalik loob na lang sa Panginoon. Sa 6, sabi ni Oseas, magsiparito kayo tayo manumbalik sa Panginoon, sapagkat siya'y lumapa at pagagalingin niya tayo. Siya'y nanakit at kanyang tatapalan tayo. Pagkatapos ng 2 araw ay muling bubuhay niya tayo, sa 3 araw ay ibabangon niya tayo. Parang may propesiya rito sa 3 araw pero saan natin pag-aralan yung propesiya na yan? At tayo mga bubuhay sa harap niya, at ating kilalanin tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Sabi, let's continue our lives to learn or to know God. Ang kanyang paglabas ay tunay na parang umaga at siya'y paririto sa atin na parang ulan. Short-term prophecy. Babalik ang Panginoon mula sa kanyang dako papunta sa atin. Long-term prophecy. Ito yung pagparito ng Panginoong Jesucristo na nasa kanyang dako, lalapag na parang ulan mula sa kaitaasan niya, magkakatawang tao papunta sa atin. So, ito pinapakita muna natin yung short-term prophecy ng Panginoon dadalaw ulit sa kanila. Sa 11, sabi dito, nang bata pa ang Israel, aking minahal siya. Aking minahal siya at tinawag kong anak mula sa Ehipto. Lalo silang sa 3, gayon may aking tinuruan ng Ephraim na lumakad. Pag sinabing Ephraim, ito po yung Israel, yung upper north. Na lumalakad, aking kinalong siya sa aking bisig, ngunit hindi na kilalang na aking pinagaling siya. Akin silang pinatnubayan ng mga tali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig, at ako'y naging sa kanila'y parang nag-alis na paningkaw sa kanilang mga panga, at ako'y naglagay ng pagkain sa harap nila. So, binigyan ng paglalarawan, anak kita, inalagaan kita. Bakit ganito ginawa mo sa akin? Yan sinasabi ng Panginoon sa Israel. Di ba nga tinawag ang Israel na kanyang panganay? Natatandaan niyo yung ating pangangaral? Ikaw ay aking anak. Ngayon, pagdating sa 8, kayo po ba mga kapatid, mga magulang, hanggang kailan yung titiisin ng inyong mga anak? Meron bang limit? Meron bang limit? Ang Panginoon man, wala po. Sabi niya, paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita, Israel? Paanong gagawin kitang parang Adma? Paanong ilalagay kitang parang Jeboim? Ang aking puso ay nababagbag sa loob ko. Ang aking habag ay nag-aalab. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ang banal sa gitna mo at di ako paroroon na may galit. Kung ang tao nagtatanim ng galit sa kanyang kapwa, kung may tao man na makapagtitiis sa kanyang anak, hindi ako, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Hindi kita makitiis, anak ko, sabi niya sa Israel. 13, aking tutubusin sila mula sa kapangyarihan ng Sheol. Aking tutubusin sila mula sa kamatayan. O kamatayan, saan nandoon ang iyong salot? O Sheol, saan nandoon ang iyong kasiraan? Pagsisisi ay malilingit sa aking mga mata. Bakit pagsisisi? Tinawag ng Diyos yung Israel sa magitan ng 3 pangalan. Ano po yun? Huhukuman kita, hindi kita kakaawaan. Ano yung pangatlo? Hindi ka na aking bayan. Sisi ang Panginoon. Sabi niya, tutubusin na lang kita sa iyong pagkakasala. Short-term prophecy, yung Israel tutubusin sa pagkakasala. Long-term prophecy sa iglesia, di ba? Tinubos tayo ng sariling dugo ng Panginoon. Aking gagamutin ang kanilang pagtalikod, akin silang iibiging may kalayaan sapagkat ang aking galit ay humiwalay sa kanila. So napakabuti ng Panginoon. Ang Israel, nagkasala sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ang kanyang galit, humiwalay na sa kanya. Dadating sa Panginoon yung pagpapatawad sa Israel. Ngayon, merong problema. Meron daw 2 klase ng tao. Sino ang pantas?
Siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito, at mabait at kanyang mga lalaman, sapagkat ang daan ng Panginoon ay matutuwid. Yun yung una. Pangalawa, at lalakaran ng ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Dalawang klaseng tao. Isang pantas na mabait at mananalangsang. Yung mananalangsang, sa salita ng Panginoon, natitiso sila, nabubuwal sila, natutumba sila. Ayaw nila kasing ganapin. Pakiramdam nila ang bigat ng iniutos ng Panginoon. Pero para sa daw sa isang pantas, ito daw ay makapagbibigay ng tamang paglakad na may kaganapan sa kanya. Ayan, ito po yung aral. Ang Israel ay nagkasala at naghimagsik. At ang Diyos ay may inilaang kahatulan sa Israel. Ngunit ang pag-ibig at ang kaawa ng Diyos ay mas makapangyarihan laban sa kasalanan ng Israel. At ako'y magiging asawa mo magpakailanman, oo, magiging asawa mo sa katwiran at sa mga katulan at sa kagandahang loob at sa kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at yung makikilala ang Panginoon. Ngayon, babalikan natin yung 1:3. Subaybayan niyo po ito, mga kapatid. At nang unang magsalita ang Panginoon sa magitan ni Oseas, sabi ng Panginoon kay Oseas, "Yumaon ka, mag-asawa ka ng isang patutot at mga anak sa patutot, sapagkat ang lupain ay gumawa ng malaking pagpapatutot na humiwalay sa Panginoon." Napakita natin, mga kapatid, yung chapter 1, ay yung chapter 4 to 14, nagkasala ang Israel. Nagkaroon sila ng ibang Diyos. Tumalikod sa Panginoon. Nagkasala. Sa chapter 12 to 14, si Oseas nagsabi pa ng pangangaral sa kanila. Natatandaan nyo ba na si Jacob na dinaya si Esau, pero niligtas pa rin ng Panginoon si Jacob? Sa verse 9 ng chapter 12, naalala nyo ba ang Israel sa ilang, bagaman ang Israel ay nagkasala, pinakain pa rin sila ng Panginoon, kinanlong pa rin sila ng Panginoon sa ilang. Kahit ang Israel, tinalikuran si Samuel, tinalikuran ng Panginoon, pumili ng sarili nilang hari, si Haring Saul, hindi pa rin nawala ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ang Israel, paulit-ulit na lang kayo. So anong ginawa ng Panginoon? Tinawag niya ngayon si Oseas para mangaral sa Israel. Paano makangaralan ni Oseas ang Israel? Sa ganitong paraan. Kung si Isaias naghubad, naglagay ng tabla upang mangaral sa Israel, ikaw, Oseas, mag-asawa ka ng patutot, ganito mo pangangaralan ng Israel. Paanong paraan? Ganito. Isang patutot, makasalanan. Tinatawag na scums of land. Sabihin, mga basura ng lipunan. Pag ikaw ay isang patutot, wala ka ng reputasyon. Puro pagkakasala na lang ginagawa, namumuhay ka sa kasalanan. Ikaw, Oseas, asawahin mo ito. At ang asawahin mo, yung pinakakilalang patutot sa lupain na si Gomer. Sa kayo yumaon ka, kinuha niya si Gomer. Yumaon siya, kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim. Siya'y nagliit ng anak ng isang lalaki. Yung una niyang anak, si Jezreel. Sabi, ang Panginoon ay magkakalat, ang Diyos ay maghuhukom, ikakalat niya ang lupa. Ikakalat niya sa lupa ang Israel. Sa sobrang pagkakasala ng Israel, binigyan sila ng sumpa ng Panginoon, ikakalat po kayo. Mga masasama kayong mga anak. Bagaman asawa niyo ako, ganyan ginawa niyo sa akin. Sabi ng Panginoon, sa pangalawang anak, itatawagin mo itong Lo-ruhama. Hindi ko kayo kakaawaan, napakasama ng ginawa niyo sa akin. Sa pangatlong anak, sabi ng Panginoon, tawagin itong Lo-ami. Sapagkat yan, dati kong bayan, ngayon hindi ko na kayo magiging bayan. Mag-asawa ka ng isang patutot, makasalanan, ngayon anong sasabihin ng mga tao? Bakit ka nag-asawa ng ganito? Ikaw, tao ng Diyos, lalaki ka ng Diyos, may reputasyon, nangangaral. Pero ang asawa mo patutot. Napakadumi. Walang ibubungang mabuti sa'yo. Bakit siya ang inasawa mo? Anong sabi ng Panginoon? Kagaya ng pagtanggap ko sa inyo. Kayong Israel na mga makasalanan, ang pangit ng reputasyon sa lipunan, tinanggap ko kayo.
Ganyan ang paglalarawan ng Panginoon. Na tayo nung makasalanan pa, tinanggap tayo ng Panginoon. Anong ginawa ni Gomer? Nung siya'y tinanggap ng Panginoon, nagkaroon sila ng 3 anak. Namumuhay silang bilang pamilya. Nagbalik ulit siya sa kanyang pagpapatutot. Naglikod sa ibang Diyos. Namuhay ulit sa kasalanan. Gayon din ang ginawa ng Israel. Pagkatapos ang Israel ay iniahon ng Diyos sa Ehipto, nagbalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano sabi ng Panginoon kay Oseas sa chapter 3? Ikaw ay mapapasa akin sa maraming araw. Ikaw ay hindi na magpapatutot. Ikaw ay hindi na mag-aasawa ng iba pang lalaki. Ako man ay isa sa iyo. O Israel, kukuhanin kita. Sabi ng Panginoon, kung dati sinabi ko sa iyo, buhukuman kita, ngayon tutubusin kita. Kung dati sabi ng Panginoon, huhukuman kita, nagsisi ang Panginoon, sabi niya, tutubusin na lang niya ang kanyang bayan. Hindi na lang siya, ang kanyang kagalitan ay humiwalay sa Panginoon. Yung dating sinabi na walang kaawaan, hindi kakaawaan, ang sabi ng Panginoon, kakaawaan na lang niya ang kanyang bayan. Sapagkat ang bayan na ito, kanyang anak. Kung ang isang magulang na tao ay nagkakaroon sa kanyang sariling pagkakataon, hindi ko nakikilalanin ang aking anak, isusumpa kita, itatakwil kita. Ang sabi ng Panginoon, ako'y Diyos at hindi tao. Kung ang tao, susumpain niya ang kanyang anak, akong Diyos, hindi. Hindi ko pababayaan ang anak ko. Sabi niya, kakaawaan niya tayo. At ang sabi ng Panginoon, kung hindi ko bayan, ay magiging bayan ng Diyos. 2:23. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa. At ako'y magdadalang habag sa kanya. Habag o awa. Hindi magtatamo na hindi nagtamo ng kahabagan. At aking sasabihin sa kanya na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya'y magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Na tayo mga kapatid sa panahon natin ngayon, na mga tinawag na hindi anak ng Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, bagaman tayo makasalanan, nagdalang habag ng Panginoon sa atin, na nagkatawang-tawang Panginoon upang tubusin tayo sa ating pagkakasala, na hindi tayo bayan, ngunit tayo bayan na ng Panginoon. Tayo'y kabilang sa iglesia na tinatag ng Panginoon. At ang kabutihan ng Diyos na sinasabi sa atin, dapat tayo rin ay magsabi sa ating sarili, tayo'y bayan ng Diyos. Ikaw ay aming Diyos. Tinatanggap niyo ba yun sa inyong sarili, mga kapatid? Bagaman tayo makasalanan, una, dapat tanggapin muna natin sa ating sarili, tayo'y makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat sa kahabagan ng Panginoon. Sabi nga sa isang awit, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Yung sukdulang biyaya ng Panginoon ipinagkaloob sa atin upang tayo tawagin yung mga anak. Kaya yung pagsasalarawan na si Oseas ay nag-asawa ng isang patutot, parang sinasabi sa atin, kung ang ibang tao magsabi sa atin, yan, anak ng Diyos, alam ko nakaraan yan eh. Tama po, naintindihan niya. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung makasalanan, ang manumbalik sa kanya. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala, yung mga makasalanan. So ito po, yung ipinapatanaw na aklat ng Oseas. Na si Oseas, nangaral sa Israel, na sila ay nagtalo-sira sa Panginoon. Ngayon, sa pampinali po nito, sa chapter 11, verse 3 at 4. Gayon may aking tinuruan ang Ephraim na lumakad. Tayo ba mga kapatid, tinuruan ng Diyos na lumakad na ayon sa kanyang kalooban? Kayo po ba mga kapatid ay naaralan na ng salita ng Panginoon? Aking kinalong sila sa aking mga bisig. Naramdaman niyo po ba yung pagkalong ng Panginoon? Ngunit hindi nila kinilala na aking pinagaling sila. Yun ang problema sa isang mananampalataya. Minsan, ang gusto mo lang yung blessing. Pero yung paglilingkod, hindi mo kinikilala, hindi mo ginagawa. Kailangan kilalanin mo rin na pinagpapala ka ng Panginoon, kilalanin mo rin yung paglilingkod mo sa Kanya. Magkasama po yun.
Akin silang pinagdubayan sa mga taling tao ng panali ng pag-ibig at ako'y naging kanila parang nag-aalis ng paningkaw sa kanilang mga panga at ako'y nag-alay ng pagkain sa harap nila. Paanong pababayaan kita, Ephraim? Kung nung una, ang relasyon ng Panginoon na pinapakita sa ilustrasyon, mag-asawa tayo, ang Panginoon ng kanyang asawa ay ang Israel, pinapakilala naman dito, ang relasyon ng Panginoon sa Israel ay kanyang anak. Paanong pababayaan kita, Ephraim? Paanong itatakwil kita, Israel? Paanong gagawin kita parang Adma? Paanong ilalagay kita parang Jebuin? Ang aking puso ay nabagbag sa loob ko, ang aking mahabag ay nag-aalab. Hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Pagka ang naggalit ang Panginoon na ikaw ay wala sa Kanya o wala sa paglilingkod, nasaan ka kaya? Saan ka makakarating? Maging mapalad ba ang iyong kawakasan? Dapat nasa Panginoon ka para hindi dumating sa iyo ang kagalitan ng Panginoon. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim sapagkat ako'y Diyos at hindi tao ang banal sa gitna mo, hindi ako paroroon na may galit. Kaya ang Panginoon na parito sa lupa na may dalang habag sa kanyang pagkakatawang tao bilang ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa katotohanan na tayo dapat ang mapako sa krus, tayo dapat ang parusahan, ang kahabagan ng Panginoon, siya ang tumanggap ng mga latay. Siya ang tumanggap ng mga sakit, siya ang tumanggap ng kamatayan bilang pangtubo sa ating mga kasalanan. At dapat pahalagahan natin ito, mga kapatid. Na sa tuwing kakain tayo ng tinapay at iinom ng saro, ang iniisip natin ay ang pagtubos ng Panginoon sa ating pagkakasala. Hindi po tayo nagkukwentuhan. Hindi po tayo nagtatawanan. Hindi tayo kung ano-ano ang ginagawa. Sapagkat napakahalaga ng kamatayan ng Panginoon. Dahil kung hindi niya ginawa ito, impyerno ang dadaanan natin. Ang kagalitan ng Panginoon ang ating dadalhin. Sabi ng Panginoon, tutubusin niya tayo. At tinubos niya tayo sa magitan ng kanyang dugo. At aalalahanin natin ito. Ito po'y lagi nating isa sa puso. Sa tuwing kakainin natin ito, Lord, salamat po at tinubos mo po ako. Lord, salamat po na binigyan mo po ako ng pagkakataon na makalakit sa kamatayan mo sa krus. At sa iyong kamatayan, sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na nagpapatunay na tayo pag sumampalataya, pagdating ng panahon, kagaya ng iba nating mga mangangaral, mga kapatid sa pananampalataya, na namatay o nangatulog o nagpahinga sa piling ng Panginoon, muling mabubuhay na kasama ng ating Panginoon. Tayo po ba, mga kapatid, nagnanais na dumating ang Panginoon na maratnan tayo na ito ang ating ginagawa? At hindi lamang po sa araw na ito. Sabi nga po doon sa isang pagtalakay natin, Pastor Perdi, ang paglilingkod at pagsamba sa Panginoon, hindi lamang po araw ng linggo. Ang linggo po, sinasabi ng iba, ito'y araw ng Panginoon. Araw-araw po ay araw ng Panginoon. Dahil anumang araw, dapat ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Ikaw ay lingkod ng Diyos. Hindi ka humaharap sa Panginoon ng linggo lamang. Iharap mo ang iyong katawan ng isang haing buhay. Hindi po linggo lamang ikaw humaharap. Ano yun? Lunes, nakatalikod ka? Araw-araw po tayo nakaharap sa Panginoon. Nung ikaw ay nabautismuhan at tumanggap sa Panginoon, nakaharap ka na. Ipinepresent mo na, nahandog ang iyong sarili, Lord, use me, makapaglingkod ako sa iyong paanan. Araw-araw mo itong gagampanan na magliwanag sa mga tao upang sila man ay mapaanib sa iglesia ang itinatag ng Panginoon, upang makapangaral ka rin, gaya ni Oseas, na magbigay ng kaligtasan sa mga tao. Ikaw ay magiging instrumento o kasangkapan ng katuwiran ng Panginoon upang ipangaral ang kanyang banal na salita. At ito po ang nilalaman ng aklat ng Oseas. Nasabi po dito, mga kapatid, bagaman napakaraming pagkakasala ng tao, ngunit mas makapangyarihan ang habag at ang pag-ibig ng Diyos upang tayo patawarin. Kaya tayo patuloy na kumilala sa Panginoon, patuloy natin siyang paglingkuran habang tayo ay nabubuhay. At habang tayo nabubuhay, mga kapatid, maging mapagpasalamat tayo, maging masaya tayo, gawin natin busy ang ating sarili. Busy saan? Sa mga gawain sa paglilingkod. Huwag niyo ipagwalang bahala ang ibang mga activity natin sa church, sapagkat yan ay magpapakilala sa Panginoon. Lagi mo siyang nakikilala, lagi mong nalalaman kung nais ipahatid sa iyo ng Diyos na iyong sariling tagapagligtas. At ito po, mga kapatid, ang
mensahe natin sa umaga pong ito, ang aklat ni Oseas, at ang tema po natin, mga aral mula sa aklat ni Oseas. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid, po rin ng ating mga Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po magsitindig, awitin po natin ang tinapay natin.